Lahat ng tao may cancer cells sa katawan. Yung cancer, nasa dugo nyo na yan. Kasi namamana yan eh. Pag may genes kayo ng cancer, wala ka nang magagawa. In your lifetime, magkakaroon ka nun. Mararanas mo na magka-cancer. Genes, DNA, natetesting na yan eh. Tawag genetic profiling. Malalaman mo ron kung meron kang risk para magka-cancer. Mga tao, salita ng genes, DNA. Pero nauunawaan ba nila talaga yun? Na yun ang root ng pagkakaroon ng cancer. Let's see. Magandang araw po sa inyong lahat. Dr. Esguera po uli for Dr. Luna's Tumor No More YouTube channel. Welcome everyone. We are now on our 4th video and sa particular video na ito, we will go to the main reason why I got into YouTube or into vlogging, and which is to serve cancer education via a video platform. So today's topic would be on cancer. The definition, like what is cancer, what causes cancer. Marami tayong lilinawin dito, dahan-dahan from the very basic. So with this, makikita ninyo na yung magsisimula ng cancer ay hindi naman siya simpleng bagay. Marami siyang stages na dinadaanan at sa discussion natin on this video, marami kayong matututunan. So, just tune in and listen well, and you can take down notes kasi ito na talaga yan. This is the reason why I got into YouTube. Okay? So, cancer. Ano ba yung cancer? Sa simpleng definition, ang cancer ay bukol na patuloy na lumalaki dahil nanganganak ito ng patuloy at hindi na tumitigil. Enough para i-destroy niya yung mga nasa paligid niyang laman. Hindi lang yun, para din kumalat siya at mag-cause pa ng lalo pang pahirap sa katawan ng isang pasyente. Now, para maintindihan ninyo kung ano yung cancer, hindi natin pwedeng skip yung tinatawag na cancer biology. So when we speak about cancer biology, we would start from the very root, which is cells. Alam ko, siguro dun sa mga ibang viewers, baka matagal na kayo. The last time you were in school was medyo matagal na, but with this video, ibabalik natin kayo doon. Parang cancer tutorial siya, parang high school biology, sabi nga. So we will start with cells. Okay? Kasi pag hindi nyo naintindihan yung from the top, which is yun nga, cancer biology with cellular biology of cancer, malilito kayo din sa mga terms. So, mananatili kayo din sa pagsasalita ng genes, DNA, tapos pag may nagtanong sa inyo, ano ba yung sinasabi ninyong genes, ano ba yung DNA, hindi nyo naman ma-explain. So, hindi nyo talaga siya natutunan. So, gawin ninyong opportunity ito para this time, sa tulong ko, maintindihan ninyo ano yung mga pinagsasabing genes, totoo ba yun na lahat ng tao may cancer cells daw sa katawan, stuff like that. Alright? So, start tayo sa cellular biology of cancer. So, mag-drawing muna ako for a while para makita ninyo. Ayan. So, dito po kayo sa board. Tingin tayo sa board. Our body is made up of cells. Yung basic unit ng laman natin, ng katawan natin, cells ang tawag doon. Trillions of cells.
Imagine, trillion. I hope you know how to write trillion. So, this is the basic unit of our body, cell. Yung sa gitna ng bawat cell ng katawan natin is the nucleus. Now, inside the nucleus are what we call genes. So, ito na, yung mga sabing nagsasalita lagi ng salitang genes. Yung genes, yun din yung DNA. Yung genes kasi, strands yun. Actually, meron tayong 23 pairs na tinatawag na chromosomes. Halos pare-pare, huwag yung lituhin sarili nyo. Inside the nucleus are yung 23 pairs na yon ng chromosomes. Yun din yung DNA. Yan yung naghahawak ng genetic code. Nandyan yung buong code ng katawan natin kung paano siya mag-differentiate into many cells hanggang sa maging tissues, hanggang sa maging organs. So, nandyan sa loob ng nucleus of every cell of our body, yung code, yung genetic code, yung gene, yung code na DNA, na magtuturo dito sa cell na to on how to divide. So, ganito yun. So, because of the genes inside the cells, each cell is commanded or inuutusan ng genes na yon to divide into daughter or daughter cells din. O, yan lagi siya. So, basically, ganyan lahat. Ang tawag dito sa process na to is mitosis. Mitosis or cell division. Cell division. Mind you guys, itong process na to, wala tong tigil. As long as we are here, patuloy na nangyayari to inside our body. So, walang static, walang tumitigil. Mitosis goes on and on and on. Sa lahat ng cells ng katawan natin, lahat ng organs ng katawan natin, patuloy na nangyayari to. As I speak, as you are watching this video, patuloy itong nangyayari. So, because of that, nagkakaroon tayo ng growth. Lumalaki tayo. So, from baby, nakita mo, dahang-dahang lumalaki. All living organisms, kahit halaman, basta living organism siya, biological organism siya, dahan-dahan sa lumalaki because may process na mitosis. At yung mitosis, naging posible yon yung cell division because of the genes inside the nucleus. Okay. So, ang tanong nyo, saan galing yung genes na yon, di ba? Inside the nucleus. Galing yon sa ating father and mother. Yung sperm cell, tamo, cell na naman, ng ating tatay, at yung egg cell ng ating nanay ay nag-fuse when they made love, di ba? And naging zygote yon, naging cell, at ito na ngayon. At nagpatuloy siya into cell division. Okay? So far, malinaw yun, no? So now, let's go to the second part. Dodrawing uli ako, ha? So, to continue, since cancer is a genetic disease, sabi nga, in its basic definition, medyo mag-concentrate muna pa rin tayo dun sa genes, which is inside the nucleus of each cell. Sa bawat cell ng katawan natin, dun sa nucleus nun, nandun yung genes natin. In 2003, April 2003, the Human Genome Project was completed in the US. Ito yung mga biotech scientists, they went into a project to determine all the genes inside all our cells. Ano yon? And they found out na there are 25,000 genes. 25,000 genes inside our cells. At decoded na nila yon. Nalaman na nila through that project, the Human Genome Project, nalaman na kung ano yung lahat ng 25,000 genes that we have at birth. Pag pinanganak tayo, this is the number of genes that we have. Ngayon, dun sa genes na yon, nandun na yung code ng kung anong mangyayari sa atin. Kumbaga, ano yung mangyayari sa bawat parts ng katawan natin as we live.
Nandun na lahat yung genetic information na susundan na lang ng bawat cells ng katawan natin. Ayun yung reason kung bakit some of the cells will develop into heart cells nung fetus pa tayo, some of them develop into brain cells, some blood cells, some bone cells, 'di ba? Makikita ang tawag doon differentiation. So, from a single cell, nag-divide siya into many numerous forms of cells. Pero bawat isa noon, uniform or iisa lang yung set of genes na yon. Actually, lahat ng cells ng katawan natin, kung meron tayong trillions of cells in the body, lahat ng bawat cells na yon, meron siyang 25,000 genes inside. At ito yung information that is passed on sa mga susunod pang cell division. Okay. So, yung genes na yan contains the information regarding cell division, kung paano siya manganganak. Nandun na yung information dun sa genes. So, i-elucidate natin yung genes pa some more, ha? Alright. Let's continue. Yung genes inside the nucleus of every cell, di ba? Ang tawag doon, chromosome. Ganyan ang itsura doon, para siyang strip na mayroong ladder. Yung ladder na yon are bases. Ngayon, bakit kailangan yung maintindihan ito? Kasi dito nagsisimula yung cancer na sinasabi. Kailan? Di ba, sabi ko sa inyo, yung genes mo ang nag-uutos dun sa cell, yung genes nag-uutos dun sa cell to divide para sa mga anak. At yung utos, yung command, yung blueprint, yung code on how to do that division nandito sa genes. Nandito sa bases na to ng genes, pag ikakopy na yan, ang tawag doon sa medical term or scientific term is magta-transcribe or transcription. Pag gagawin yung transcription, pag na-complete yun, nagkakaroon ng daughter cells or mga anak na cells. Dito, nangyayari, so, tandaan niyo, this happens, patuloy yan, continuous, hindi napapatid yan, kahit tulog ka, nangyayari yan. At sa thousands or millions of times na nangyayari ito during one's lifetime, pwedeng magkaroon ng error sa pag-transcribe. Kumbaga, sabi nga sa shit happens. Diba? Ayun, parang yun. May nangyaring, somehow may error na nangyari sa lighting. Pero okay lang yun. So, tuloy tayo. So, during transcription, in one's lifetime, pwedeng mangyari na magkaroon ng error. Mag-error sa pag-transcribe yung genes. Ang tawag dun sa error na yon, mutation. Mutation. Guys, yung mutation, pagka hindi na overcome ng cell yon, kasi yung cell natin, hindi porke nagkaroon ng mutation, magkakaroon na agad ng cancer. Hindi ganoon, or diseases for that matter. Kasi yung cells natin, meron siyang built-in ability or intelligence to correct yung mga mutations. So, hindi lahat siya na-express as disease. Mind you, meron tayong 50 to 200 mutations na nagdagaganap each day. Ulit 50 to 200 mutations sa genes inside inside the cells of our body, nagaganap yon in a day. Pero hindi siya na-express as diseases. Why? Kasi meron din naman the built-in, yung gene natin, meron din siyang built-in corrective proteins or corrective genes para ma-block yung pagkakamali na yon or error na yon during transcription. Alright? So, ito naman mangyayari. So, papakita ko naman sa inyo, pag after transcription, what comes next para bago finally maging cancer. Alright. So, ngayon, klaro na sa inyo by this time kung ano yung genes, di ba? Genes that are the genetic code inside the nucleus of each and every cell. Tapos, yung gene na yon, it has the command or the blueprint or the intelligence to effect division, cell division. Ayan. So, pag nangyaring normal lahat yung genetic command na ipapass, ang mga cells na napoproduce uniform. Say for example, ito yung cells ng
labi natin, yung loob ng ating bibig, yung buccal mucosa. O, ganyan, lining nun. Under the microscope. So, araw-araw nanganganak yun, yung mga namamatay na cells, nanganganak siya, napapalitan siya. Ayan siya, normal. So, with a normal transcription or mitosis, normal makikita mo. But, because of mutation, kanina binanggit ko sa inyo yon, di ba? Mutation sa genes, gene mutation, pwedeng nagkakaroon paminsan magkakaroon ng daughter cell, ng anak na cell na defective or abnormal. O syempre, yung abnormal cell na yon, may nucleus din yon, ayun, and it carries the same genetic mutation that brought forth itself. At manganganak din yon kasi nga, the gene it has the command for it to divide para manganak siya ng manganak. So, later on, makikita mo, sa paligid ng mga normal cells, may lumalaki o nanganganak na defective na cell. Ito yung nakikita nyo na as tinatawag natin na tumor. Tumor. Yung tumor, yung word na tumor, Latin word yun, ang ibig lang sabihin nun, bukol or mass. So, pag yan, nagpatuloy na lumaki siya ng lumaki, magiging problema na siya. And mind you, madalas, itong mga cells na genetically are mutated, they lose the normal function ng isang normal cell. Nagkakaroon siya ng abnormal abilities din. Which, pag in-express niya yun na yung tinatawag natin na cancer. So, ano yun? Itudrawing ko uli. Saglit ha. Alright. So, alam niyo na ngayon yung cell division, di ba? And alam niyo na rin yung mutations. Yung mutations, if they remain uncorrected, they bring cancer. So, let's go back naman dun sa dito ka pwede kasing i-skip to the normal cell functions. Well, unang-una, because of our cells, we are alive. Kasi there is so much, actually, billions of processes going on inside each cell of our body that keeps us alive. Kaya tayo buhay, kaya tayo nagpa-function pa. Kasi buhay din yung ating cells. Living units of life sila. So, they keep us alive. Number two, sabi ko nga sa inyo kanina, ang cells ng katawan natin is actually it is a machine that is always on. Anong ginagawa niya? Cell division. Patuloy siyang nangyayari itong cell division na to. And a normal cell, ito pinaka-importante, in red, has a lifespan. Meron lang siyang lifespan. There would come a time na yes, buhay siya, but merong programmed cell death. Mamamatay siya after it has lived its lifespan. Ang tawag doon is apoptosis. Apoptosis. Ayaw sulat. Yan. Or programmed cell death. Guys, ito yung nawawala pag ang cells ay mutated. Yung kanina, balikan nyo lang kanina doon sa part ng video, yung mutated cells. Ang mutated cells, mostly cancer cells, ito yung wala niya. Cell death. Meron siya dito, nananatili siyang buhay, tapos patuloy na nag-division, cell division, kaya palaki ng palaki yung tumor. Yung mass, yung bukol, dahan-dahan siyang lumalaki. Kasi number one, may buhay siya, tapos ginagawa niya yung talagang command sa kanya, which is to divide. Ang problema, wala siya nito. Ito yung nawawala. Ito yung na-mutate na genes, actually, dun sa cancer cells. Alright? So, ang cancer cell, hindi siya mawala-wala. So, because of apoptosis. So, ngayon, dahil dyan, patients die pag hindi natin to nagawa ng paraan. Okay? So, may next illustration pa. Sandali. Alright.
So, ito, napaka-importante rin na information ito na maintindihan natin. Di ba? Pag tayo ipinanganak, sabi ko sa inyo kanina, we carry the genes of our mother and father. Tapos, because of, ang tawag doon sa genes na yon, tinawag yon ng medical science na genome. Genome. Of which, sabi ko sa inyo kanina, 25,000 yun. Na-identify na yon through the Human Genome Project, which was completed in the US in April of 2003. So, identified na lahat yung genes natin. So, pag pinanganak ang tao, meron siyang 25,000 genes nasa katawan niya, yung human cells niya. Human cells. Pero ito, itong katawan natin na to, hindi lang human genes ang nandyan. Ito, importante ito ha. Even, well, some healthcare professionals tend to forget about this eh. Hindi lang genes natin ang nasa katawan natin. Pag ipinanganak tayo, siyempre, di ba, lalo na yung mga normal delivery. Pag dumaan siya ron sa vagina ng mother niya, pag normal delivery, dadaan ka ron sa pinaka-vagina ng mother mo, doon ka iluluwal, di ba? A-absorb mo through the nose and your mouth, habang pinapanganak ka, yung bacterial genes naman na nandun sa vagina ng mami mo. So, masaswallow mo yon. Pag naswallow mo yon, yun yung tinatawag na, so, again vaginal organisms o microbes, organisms. I-ingest mo yon. Ba, sasali yun, mapupunta sa ano mo yon, sa stomach, sa intestine, mamamahay dun yon. So, inside your body, hindi na ikaw ang nag-iisang genes na tinatawag ng microbiome. Napaka-importante nito kasi later, it can also cause mutation dun sa cells mo. So, may microbiome. Next, yan lang ba yung dalawa na yan, yung human genome, tsaka yung microbiome mo, yung genes ng mga bakterya na nakuha mo sa daanan nung niluwal ka sa vagina ng mami mo, or kahit pa nung sinies ka, ganun din. Nung inopen yung tiyan, siyempre dumaan ka rin sa na-expose ka rin sa bacteria, dun sa skin, sa loob ng pinaka-abdominal cavity ng mami mo na hiniwa. Kaya nagkaroon ka ng extra set of genes. Hindi lang ikaw ang may genes, hindi lang genes mo ang nandun sa katawan mo, pati genes na ng mga organisms, sa mga microorganisms doon sa vagina or sa tiyan ng mami mo, makukuha mo yung tawag ng microbiome. So another set of genes yon. Mind you, they do their own thing. Wala silang paki sa atin. Kumbaga, they do their own actions. They have their own mind. Sabi nga, they think on their own and do their work on their own. Sa bawat cells ng katawan natin, may effect siya. Then, next is, siyempre, yung environment. Diba? Habang lumalaki ka, merong environmental factors na nagiging cause, meron ding effect dito sa genes mo. Ano yon? Siyempre, yung number one, yung lifestyle mo. Eto na, lifestyle. Siyempre, kung mahilig ang kinakain mo, hindi healthy, or nag-iinom ka, and siyempre, most especially, smoking, and exposure to infectious diseases. Mga microbes din, infectious diseases. Habang lumalaki ka, kaya nga, di ba, yung mga bata nagkakasakit, magiging sakitin. May iba kasi, meron silang genes, yung genes nila are destroyed by infectious diseases or organisms to which they are exposed to. So, lahat yan. So, pag sinamarize natin, yung cell ng katawan natin, which has the genome, di ba, which tells it to divide, hindi lang ito yung sinusunod niya yung genome niya, hindi. Kasi nga may effect din dun sa genome niya, yung microbiome and yung environmental factors na nakaka-affect dun sa
genes in each and every cell of his body. Maaari, nung nagsisimula ka, nung bata ka pa, hindi ka pa nag-iinom o nagsisigarilyo, o di okay lahat. Patuloy kang nabubuhay, wala kang sakit. Pero later on, magkakasakit ka, and pag malas-malas ka, yun nga, cancer, because na-expose ka dito, and these things actually cause you to have cancer. Alright? So, sa tanong, nung kanina, nung nag-open tayo ng video, lahat daw ba may cancer cells sa katawan? Pwedeng meron, yes. Actually, may mga mutations na maaaring namana natin or na-pass on sa atin ng mga magulang natin. Kasi siyempre, mas una silang nabuhay sa atin, so maaaring yung sperm ni daddy tsaka yung egg cell ni mommy, may mga mutations na yung genes nun na naipasa sa atin. And one of the mutations could be a gene mutation that may produce cancer later on. Especially pag hindi na correct. Or, pag na-aggravate siya ng environmental factors, di ba? Na nakapaligid sa each and every cell of our body. Okay, so i-summarize lang natin ulit. Ang cancer ay yung pagkakaroon ng mga cells na abnormal because of mutation. Ang cause ng mutation, ang na-mutate is yung nasa gene level natin or DNA na na-influensyahan, hindi lang basta yung minana natin na genes from our parents, but also the microbiome and the environmental factors to which we are exposed to. So, tatlong area yan na pwedeng pagbulan ng cancer. Okay? So, sa next video natin, i-discuss ko naman sa inyo signs and symptoms of cancer, yung workup, yung how it is diagnosed, and what are the treatments. Okay? So, I'll see you on my next video. Nga pala, please like and subscribe this video. And if you have questions, if you have comments, mag-comment kayo din sa link down below. Okay? I'll see you on the next video. Bye.